Do you wanna know? Hello everyone! Kumusta kayong lahat guys? Ang video natin ngayong hapon ay mag-propagate tayo ng ating mga bougainvillea. So ano nga bang parte ng sanga ng bougainvillea ang magandang putulin para i-propagate? So yun ang pag-uusapan natin guys. Nakasanayan kasi natin na pag nag-propagate tayo ng bougainvillea or kung nangunguha tayo ng mga sanga, pinipili talaga natin yung matured, yung brown na ang kulay. Tulad niyan. Ayan, tulad niyan. Kasi, ang iniisip natin, pag matured na yung sanga, yun ang madaling mabuhay pag itanim natin. Totoo, nabubuhay naman yung mga matured na sanga kung yun ang itatanim natin. Pero, meron talagang parte ng sanga na mas mabilis mabubuhay kung yun ang itatanim natin. Iyon ay ang talbos ng bougainvillea. Yung nasa bandang dulo, tulad nito. Ayan. Yan ang magandang puputulin para i-propagate natin. Yung green pa ang kulay. Ayan. Mas maganda pa nga yung yung katatapos pa lang mamumulaklak. Yung natatanggal na yung mga bulaklak niya. Yun ang maganda nating putulin para i-propagate kasi mas mabilis siyang mabuhay sa sa ICU method. Ang tinatawag na ICU method guys ay yun yung babalutin natin ng plastic ang ating pinopropagate. Ayan, tapos isit aside natin. Tulad nito guys, ayan, maganda itong gawing or putulin dahil siya, kagagaling lang niyang namumulaklak yung dulo. Pati ito din, ayan meron pang natirang bulaklak. Yan, mas yan talaga, mas maganda yan putulin para i-propagate. Tapos, mas lalo na yung may mga maliliit na pasibol pa lang na dahon. Dahil yung mga dahon na yun ay didiretso na yun, mabubuhay talaga yun siya. Tulad nito guys, ayan mayroon siyang mga maliliit pang dahon. Yan ang magandang putulin para i-propagate. Pero wag naman yung yung mga malalambot pa ang stem. Dapat yung matigas na rin pero green pa, wag yung yung kulay brown na. Kasi hindi yun mabubuhay pag malambot pa siya. So ngayon guys ay pipili tayo ng mga talbos para ating putulin para gamitin natin sa pag-propagate. Ayan, tulad nito guys, ayan, maganda ito putulin kasi meron siyang mga maliliit na dahon. Tapos yung mga masamang bulaklak, tanggalin natin kasi pati dahon tatanggalan natin yan ng dahon pagkatapos. Tapos guys, pag nagputol tayo ng talbos ng bougainvillea, dapat hindi natin masyadong habaan. Dapat maiksi lang. Mga ganito lang kahaba yung puputulin natin. Ayan. Kasi pag mas maiksi, mas madali siyang mabuhay pag maiksi lang. Ayan. Kasi nga, pag mahaba, syempre, di ba, binabalot pa natin ng plastic. Tatama sila dun sa plastic. So, mas maganda kung hindi sila tatama dun sa plastic para hindi sila mauga. So ito na yun guys, ito na yung mga naputol kong mga talbos ng bougainvillea. Ayan, itong mga mahahaba, pwede pa natin itong hatiin para maging makadalawa tayo ng putol. Ayan, tulad niyan, pwede pa natin yung putulin ng isang bises or hatiin. Pati itong isa, ayan ito, mas ayan, medyo na siya guys, may pagka-matured na pero okay lang din yan kasi nasa dulo na siya ng sanga. Ayan, putulin din natin yan or hatiin, pwede pa yan.
So ayan, dahil ICU method yung gagawin natin guys, gagamit tayo ng plastic cup at roll bag. Ayan, kasi itong roll bag ang ibabalot natin dyan sa ating mga pinopropagate. Pero bago yan, ay tatanggalan muna natin ng mga dahon itong ating mga talbos. Ayan. Ayan guys, pag may mga bulaklak, kailangan putulin din natin. Tanggalin natin yung mga bulaklak. Tapos yung mga maliliit na dahon tulad nito, hindi na natin kailangang tanggalin pa. Iiwan na lang natin silang ganyan kasi kadalasan hindi na yan mamamatay. Didiretso na yan sa pagkabuhay. Ayan, so ititira natin ang mga yan, hindi natin sila tatanggalin. Maliban na lang doon sa mga malalaki. So ito na guys, ito na yung mga tinanggalan natin ng mga dahon. So ito yung itatanim natin. Ayan. So ito yung gagamitin natin. Kaya lang, itong nabili ko guys, masyado palang mahaba. Ayan. Ayan oh, masyado pala siyang mahaba. Nagkamali ako ng bili, masyado siyang malaki. Pero okay lang din ito. So okay lang din ito guys, pwede na itong gamitin. Ngayon, ang gagawin ko, ayan, dito ko ipapasok itong plastic. Ganyan. Ganyan o. Ipapasok ko dyan yung plastic. Tapos, lagyan ko na. Ito kasi guys, ito kasi guys, rice hull na bulok na rice hull. Tapos, basa siya konti. Kung bakit ko kasi nilagay dito guys, para hindi siya matumba kasi pag ganyan lang, ayan, matutumba yan. Ang mga bougainvillea, siya, masilan. Pag nagpropagate tayo ng mga bougainvillea, dapat hindi palaging nagagalaw. Ayan, so, kailangan natin ng plastic cup para tatayo siya. Unahin natin itong yellow. Ayan, ganyan lang natin siya guys. Kailangan hindi to siya palagi, hindi to siya, ilagay natin ito sa lugar kung saan hindi siya masasagi ng mga aso or ng mga pusa para hindi siya magalaw. Kasi hindi mabubuhay. Tapos ganyan. Ayan. Ganyan lang natin siya. Ayan. So, ayan guys. Ganyan lang siya. Ayan. So, ito hindi na natin kailangang diligan dahil magmo-moist siya. Ayan.
guys, nakatapos na ako ng 3. Ayan, so yung iba hindi ko na lang ipapakita. Basta ganito lang yung mas mabilis na paraan ng pagpropagate ng ng bougainvillea. Good morning everyone. Ayan, ito na yung mga nagawa ko gahapon guys. Naabutan kasi ako ng dilim kaya hindi ko na na-video pagkatapos. So, ito na yun sila lahat guys. Meron akong 18 na propagate. Ayan. So, kung napapansin niyo guys, meron nang nag-umpisang mag-moist. Ito oh. Ayan. So, nag-umpisa na siyang mag-moist sa ilalim. So, yung moisture na yan, guys, yan yung magsilbing dilig sa kanila kasi nga, 'di ba, hindi natin sila mabubuksan dahil nakasarado. So, hindi natin sila madidiligan. So, yung moisture na yan yung magdidilig sa kanila. Tulad nito, guys, ayan oh, meron na nga pala akong nairipat. 14 days na ito. Ayan, buhay na yan sa loob. Meron ng mga dahon. Ayan, kung napapansin ninyo, marami siyang maraming tubig sa ilalim. Ayan yung moisture na magdidilig sa kanila, guys. Itong mga nauna kong pinopropagate, ayan, sa ganitong paraan ko sila pinopropagate. Pero nabusisihan kasi ako sa ganitong style kasi ayan, napapansin ninyo, may tali pang rubber band. So kailangan mo pa siyang talian. Ang maganda kasi dito, madali mo lang tanggalin yung plastic kasi tanggalin mo lang siya galing sa plastic cup. Tapos yung plastic cup naman hindi siya nadumihan kasi nga 'di ba yung soil andyan sa loob ng nakalagay sa loob ng cool bag. So yung plastic cup wala siyang dumi, so pwede siyang gamitin agad pagkatapos nating tanggalin. Ayan, so yun ang kaibahan sa dalawa. Mas madali gamitin. Tapos hindi ka na kailangang magtali pa ng rubber band. Ayan, tanggalin mo lang yung plastic dyan sa plastic cup. Tapos pwede nang gamitin uli yung cup. So ayan, dito ko na lang i-end ang aking video. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana meron kayong natutunan kahit papaano dito sa aking video. Para doon sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe sa aking munting channel at paki-like at share na rin. At para ma-notify kayo sa aking susunod na mga video, paki-click ng notification bell. Ayan. Have a nice day everyone. Bye!